Gandang gabi, ako'y nagbabalik DJ B-Boy Bibo para sa ating BB Time tungkol sa mga taong na fall out of love. At napakinggan nga natin yung sulat na ginawa ni Tina para sa kanyang ex na si Alvin. Ayan, para sa mga hindi po nakarinig ng liham ni Tina para sa kanyang ex, nagbabaka sakali po si Tina na baka sakali mapagbigyan siya ulit ni Alvin na maging sila ulit kapag pwede na siya. Diba? Napagod kasi siya sa relasyon nila ng ex niya. And then eventually may nag-comfort sa kanya na isa niyang katrabaho, tapos naging sila. Pero na-realize niya na mas worth it pa rin para tayong ex niya kumpara doon sa bago niya. Kaya ang kanyang sana sila na lang ulit ni Alvin, yung kanyang ex. Diba, kung iisipin, malungkot yung kinalabasan ng letter no? Like imagine, nagkaroon kayo ng misunderstandings ng partner mo, which is very normal, diba, ng jowa mo, nakasama at kilala mo na for how many years. Kaso pinili mong magpahinga sa piling ng iba. For 5 years, for sure, marami na kayong pinagdaanan at nalampasan, pero ito talaga mukhang hindi na kinaya ni Ate Tina and nakahanap siya ng comfort sa iba. Yun nga lang, Ate Tina, no, kung nakikinig ka man ngayon, alam kong may malaking pagsisisi ka na sana hindi mo na lang siya iniwan, di ba? Sana sabay nyo na lang sinolusyonan yung inyong pinagdadaanan. Pero ganun talaga may mga bagay tayong ginagawa na nasa huli yung pagsisisi, di ba? Kaya dapat lagi nating pinag-iisipan ng higit pa sa 100, lalo na kung, di ba, ang kapalit nito 5 years na relationship compared to someone na nakilala mo lang sa trabaho. Swerte ka pa nga kasi kahit papaano kinakausap ka pa ng ex mo kahit alam niyang pinagpalit mo siya. Kasi kung ako yun, huyo ka sa akin, diba? Babalikan mo ako kasi palpak yung bago mo. Like, kinailangan mo pa talagang tanggalin ako sa buhay mo bago mo ma-realize yung worth ko. Diba? Wala nang balikan to. Tanggapin mo yung katotohanan na iniwan mo ko, hindi ka na makakabalik sa piling ko. Choice mo yan, panindigan mo yan. Wow, special naman ni B-Boy. Bawal magkamali, B-Boy. And paalala lang din to sa mga yes pre nating BB na kapag merong mga kaibigan na or katrabaho na lumalapit sa inyo para magpa-comfort, halimbawa lalapit sa yung katrabaho mo, sasabihin, uy, ganito kasi kami ng boyfriend ko ngayon uy, nagkakalabuan kasi kami ng girlfriend ko baka pwede mo naman akong advicean. Ang hinihingi niya advice, hindi niya hinihingi bagong jowa. Bakit naman sinasamantala mo? Diba? Bantay sa lakay ka rin Imbes na ipayo mo sa kanya, ganito, mag-usap kayo, ganyan, ayusin nyo together. Iba yung pinapayo mo. Ang pinapayo mo, hayaan mo na yun. Iwanan mo rin, sa akin ka na lang. Diba? Hindi nakakatulong yung ganyan Maaring feeling mo siya, natulungan mo siya, nahanguin siya sa isang relationship na feeling mo toxic, pero at the end of the day, yung kinuha mong tao, vulnerable. Diba? Wala siya sa wasto niyang nararamdaman sa ngayon. At sinamantala mo yun. Diba? Payag ka ba noon na makikipag-jowa ka sa isang tao na alam mong kagagaling lang sa breakup? Or worse, kasalukuyan pang kapiling ng jowa niya at nagkakagulo lang sila tapos sinasamantala mo naman. Huwag ganun. And reminder din to para sa mga may jowa at asawa na na lahat ng relasyon may pagsubok. Lahat ng relasyon minsan nakakapagod talaga yan, nakakasuka, nakakaduwal na parang ayaw mo na. At kapag nararanasan nyo yan, kailangan nyo mag-isip ng maigi. Huminga. Kung karapat dapat nga bang tapusin na or masusolusyonan pa, kasi baka naman pwede pa talaga, di ba? Baka hindi nyo lang na-figure out pa yung solution sa problemang kinakaharap ninyo. Sana laging maging last resort or last option yung hiwalayan kung talagang wala na. Kasi hindi natin masisisi, di ba? May mga relasyon din naman talaga na toxic na hindi na madadaan sa pahinga, hindi na mahihilot pa. Yun, valid yun. Diba, kung talagang magsisettle na kayo both na itigil na natin to kasi it's no longer working, it's valid. It's okay, it's mutual. Pero ang daya lang if yung isa lang napagod tapos bigla na lang ayaw mo na, wala ka ng ibang rason na sinabi sa kanya para bago mo siya iwan, tapos magugulat yung partner mo, may iba ka na pala.
'Di ba? So parang sinugarcoat mo lang yung reason mo kung bakit ayaw mo na. Hindi mo ayaw kasi napagod ka na. Ayaw mo kasi nakahanap ka na ng iba. Yun yung katotohanan. 'Di ba? Yung sasabihin mong napagod ka tapos pinili mong magpahinga sa piling ng iba, unfair yun. Hindi tama yun. Kawawa naman yung isang taong iiwan mo, naiiwan mo nang siya lang mag-isa, samantalang ikaw, nako-comfort na sa piling ng iba. Sarili mo lang iniisip mo pag ganun. And besides, wala naman kasi sa ibang tao yung solusyon. Kayo lang dapat dalawa yung umayos nun. Kasi kayong dalawa yung magkarelasyon. Kaya Ate Tina, reminder lang sa'yo, no? Hindi mo hawak ang mundo. Hindi ka palaging may option. Kung tatanungin mo ako kung ano bang dapat mong gawin ngayon, kung ako yung tatanungin mo talaga, sure ka ba dyan? Kasi ang ibibigay ko sa yung sagot, iwanan mo pareho. Bitawan mo sila both kung nililito ka nila. Tapos, hanapin mo muna yung sarili mo kung saan kaya nga ba talaga masaya. Kasi baka overwhelmed ka lang na may nagbibigay sa'yo ng atensyon after mong manggaling sa isang breakup. Or hindi naman kaya, meron ka pang natitirang latak na pagmamahal doon sa ex mo kaya nagdududa ka dito sa bago mo. 'Di ba? So ang kailangan mong ayusin, ang problema sa'yo ngayon ay yung sarili mo. Yun yung best option na gawin. Kasi hindi magandang pinagsasabay mo sila habang nag-iisip ka pa kung sinong pipiliin mo sa kanila. Be fair with the two guys. Maging patas ka, minamahal ka ng maayos, oh. Tapatin mo naman sa totoo mong nararamdaman. Tapos hihilingin mo na sana pwede pa kapag pwede na. Ako mahiling din ako para sa'yo, pwede pa kurot. Nakakainis ka eh. Diba? Pag-isipan mo na ng maigi, paspasan, mabilisan. Kasi nagsisettle ka na dun sa isa eh. Habang may isa pang naghihintay sa'yo na pinapaasa mong babalikan mo siya. Pinapaasa mong iiwanan mo yung pinalit mo sa kanya para lang makipagbalikan sa kanya. And mali yun. Isipin mo yung agony ng taong gabi-gabi iniisip na magkasama kayo ng bago mo habang siya naghihintay kung kailan mo siya babalikan. Hindi mo siya binibigyan ng peace of mind. And ikaw din, wala ka ring peace of mind. Lahat kayo, tatlo kayo ngayon na walang peace of mind. Kasi anytime soon, baka pag inubo na naman yung utak mo, bumalik ka dun sa isa. Diba? Walang kapanatagan. So kailangan ayusin mo yan as soon as possible. Pinapatagal mo eh. Mas pinapahaba at pinaparami mo lang yung kasalanan mo sa ibang tao. Kaya eto na naman tayo, no? Mga yes friend kong Bibi, sa paulit-ulit nating paalala na dapat ang jowa isa lang, hindi dala-dalawa. Kasi nga po, may mga kagaya pa po namin na wala pang jowa kasi hindi kayo nagtitira eh. Inuubos nyo lahat. Mga ganid kayo sa jowa. O, reminder to sa lahat, no, na bago nyo iwanan yung taong nakasama nyo sa loob ng mahabang panahon, i-assess nyo muna mabuti. Dalawa kayo dyan eh. 'Di ba? Dalawa kayong magjowa, dalawa kayo sa relasyon. I-assess nyo kung mutual ba yung magiging decision ng isa't isa. And i-clear out mo, ilatag mo kung ano yung rason mo kung ba't kailangang iwanan mo na siya. 'Di ba? Huwag mong i-sugarcoat. Tapatin mo siya ng totoo. Kasi mas katanggap-tanggap yun eh. Kaysa yung malalaman na lang niya may iba ka na pala kaya iniwan mo siya. Nakahanap ka na ng ibang comfort. Ng ibang fallback. Which is very unfair. Ako na lang jowain mo tapos pag ginawa mo sa akin yan, ay, sinasabi ko sa'yo. Unfriend kita sa Facebook, block kita sa TikTok. That's the least I can do, sorry. Well anyways, yes friend kong Bibi, ang bilis ng oras. Nakapiling mo na naman ang Bibi mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. At para sa extended na kwentuhan at kulitan, tayo'y muli magkakarinigan bukas, araw ng Sabado, 2 p.m. to 6 p.m. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, Bibi. Happy weekend.